apil sa amo ang target manggod, ang program and challenge is how to maximize the votes for Mindanao. Because when we realize, daghan kayong party list nga nagdagan, dahang party list karong naglingkod sa Kongreso, gamay ra kayo nila ang gikan sa Mindanao. So kung atong lantawan ang representation sa Congress, even sa district representation, because of population-wise, dili man daghan man kay Luzon, and even gihapon ang atong representation sa Congress as to Mindanao development. So igamay ra ang district congressional district representation gamit from Mindanao. Idugangan pa nga sa Senate, gamay ra pud kayo ang gikan sa Mindanao. O swerte ta nga niagi ang presidente gikan sa Mindanao, and we felt parang the only president siguro nga na-feel nato ang kalambuan sa Mindanao is of course President Bongbong. So ang sa Kasambahay Party List nag-organize meet since 2014, nag-organize na gyud nationwide sa mga kasambahay. Only that wala namo na meet ang mga requirements sa COMELEC mo to nga dugay kay mi na register, and finally na register ra gyud mi as a party list on 2023. So first time nga mo participate sa election ang Kasambahay Party List. Ang main office address naa sa Dapitan City. Dayon naapod tayo opisina diri sa Cagayan de Oro, naapod tayo opisina sa Zamboanga City, naapod tayo opisina sa Manila. Bago pa may nag-open sa amo ang gamay opisina sa sa Dipolog, na may gamay opisina nga ginalantaw i-open sa Bohol by next week, o sa Siquijor nasa tayo opisina. Pero iligan, since pag bago pa man may nagka-meet ni attorney ni mayor o sa ato ang team, ang plano ta nga doon na gyud tayo tukuron nga opisina diri sa Iligan City para sa ato ang organization. So ako magpod makapasalamaton sa openness no nga murag wala mi naabti og 30 minutes ni Mayor, murag open siya nga tabangan ang kasambahay sa simple lang no nga pamaagi nga magtabangay ang Mindanao para pud sa Mindanao. So first and foremost ang among concern is kasambahay. That is why nag-organize mi sa mga kasambahay nato sa Hong Kong, OFW sa Hong Kong. Nasa mi organization sa Dubai and Qatar kay among partner ang mga private employment agencies. Murag 26 ka private employment agencies ang among partner. Sa Zamboanga del Norte, since one of our advisors si Sir Nonong Halusos, siya ang among main advisor gyud sa kasambahay. In fact, siya ingon nga kay apil man ko sa iyang mga abogado gud. So gikan ko niya, muna nahimo ko nga city administrator sa Dapitan because of him. Nahimo kong abogado basically because of Sir Nonong, kay scholar ko niya gikan sa College of Law. Dayon, nahimo kong maestra pa gyud sa una sa DepEd. Dayon, nahimong chairman sa water district. So, napoy mga water districts karon nga nagsignify sa ilang intention nga or ni manifest nga tabangan ang Kasambahay Party List, knowing that the first nominee is one of the chairman of the board of directors of the Dapitan City Water District nga nakakita sa panginahanglanon gyud sa mga local water districts. So aside from that, ang among una namong tuyo is the protection sa mga kasambahay. Kung atong lantawan ang kasambahay law, ang atong RA 10361, lipay ta nga dunay balaod sa mga kasambahay in 2013. So for the past decade sa Pilipinas, daghan na kayong exploitation, abuses sa mga kasambahay in the Philippines and outside the Philippines. Pero wala gyud sa ka sector o sa ka grupo nga nagprotekta sa iyaang kuan katungod until in 2013 napasalamat ra pud ni Senator Jinggoy Estrada, who is the author of Kasambahay Law. But if you are to dissect Kasambahay Law, daghan kayong kulang niya. Mura bito siya gihimo lang para maka-bridge sa dako kayong kinahanglang tabang og sa gobyerno walang bridge, pero dili kulang ang bridge ko. Kiyang pa. Una, kanang provision sa Kasambahay Law nga minimum rest period. Ang minimum rest period sa Kasambahay Law, sa Kasambahay, 8 hours a day ra. So meaning, technically, legally speaking, allowed UDI nimo patabahoon straight ang Kasambahay for 16 hours a day.
which is not good, which is a form of exploitation, no? Sa uban nga mga non-agricultural and agricultural establishment workers, ang minimum good na to nga trabahoon 8 hours lang. Kung na magalit yung overtime, not even more than 4 hours overtime. Pero sa kasambahay, technically, pwede sila patabahoon 16 hours. Because ang balaod, ningon man siya nga, 8 hours na daw ang minimum rest period. Number 2, kanang service incentive leave. Doon ay 5 days per year nga bayaran ang employer para sa mga kasambahay nga with pay. Pero wala na na-avail sa atong mga kasambahay. So, even if naasa balaod sa RE 10361, unlike sa atong labor code, sa labor code magod ang 5 days, pwede ma-monetize, pwede ma-cumulative, meaning pwede na i-add, pwede nimo i-claim after your retirement, kanang imong 5 days service incentive leave. Kung 40 years nga nagtrabaho ka, wala nimo i-claim ang 5 years, naakay 5 days, naakay 5 times 40 years. So naakay 2,000 days nga bayaran pag retire nimo. Pero sa kasambahay, kung dili nimo gamiton, mawala siya in every year. So, usa may kalainan nila sa uban nga mga workers. Sunod, ang minimum wage. Ang minimum wage sa kasambahay, dili pareha sa minimum wage nato nga mga regular workers. Ang ilang minimum wage, wala gani kaabot og katunga sa sweldo sa kining normal workers. Kung imong lang taon, mag-uulon niya ang mga employer ko nung ay mas ko ang employer nga tagaan nimo katungod ang kasambahay kay sila kuno yung masakitan, no? Pero kung imong lang taon, kung dili ta mo hatag og sakto, mas ilang at least 60% nga sweldo. Kung ato kaya ang minimum wage magud sa kasambahay, separate siya ang competition, lahi ang iyang competition kay sa RTWPB, lahi ang competition sa kasambahay o sa katong mga under sa labor code. Kaya ang kasambahay, dili under sa terms and conditions sa atong labor code. Under siya sa terms and conditions of the kasambahay law. So kung imong lang taon, daghan kayong pagkulang sa kasambahay law. Even up to now, daghan pa ka makita o madungog ng mga abuses sa mga atong mga OFW abroad. Kasagaran nga abuse kanang maatog abroad, siguro wala kabalo sa kultura sa iyang giadtuan, dili kahibalo sa language iyang giadtuan, dili siya kahibalo sa culture sa iyang giadtuan. So mahitabo posible nga at the same time dili kahibalo sa paggamit ang mga gamit sa panimalay, di kabalo manage sa balay. So makulatahan, maabuso, mapatyan pa usay sa mga amo. Because we are deploying employees to other countries who are not ready to work. They are willing to work, but they are not ready to work. They are not able and ready to work. Example, ako malagag abroad, ato ko Qatar, ako kabalo sa language, ako kabalo sa culture, ako kabalo nga dili pwede mag-miniskirt dito. Munang ma-planchahan po akong naong sa akong madam, no? Then wala ako kabalo kung saan paggamit sa mga gamit sa panimalay, even mga washing machine. O ako kabalo ang rice cooker, di tayo pwede labhan, no? So mo na nga, pag abot sa itong mga empleyado dito, posible, tendency is ma-prone sila sa abuse tungod kay incompetensya sa work. So, ang atong programa appeal ang to train them and to professionalize the group na kung mag-deploy man ta, dapat ready, able, and willing to work. So, how to make them ready or competent, doon natin dapat mga competency level, just like ang TESDA, dapat doon ay part sa TESDA training ang home management, how to manage the home. Nga mo do'y kuhaon sa ato ang mga mo abroad, kung mapasar siya, ay pa siya mo qualify for abroad. So kung yung naana, din naapod tayo strict regulations to mga private employment agencies. Kaya karon man god, mang-hire na ta, mang-recruit na ta kasambahay, matakabalog asagikan. Pag makawatan ta, ay pa rin ta magmahay, no? So kung atong tagaan og saktong protection ang mga may bahay pod, ang mga employer, then the good tendency is that makahatag po sa sakto nga suhulan or benepisyo sa mga kasambahay. Dahan kay kasambahay nga even if naana ang kasambahay law, wala paghapon nagdawat og 13th month pay. Kaya kung mangayo po 13th month pay, di na po kabalikon pagka January. Di ba? So, daghan kayong ginalantaw nato nga as to kasambahay, daghan kayong problema. Kung atong lantawon, kasambahay is the basic sector ba kay kasagaran sa mga biyaya, mga helper, mga driver, mga labandera, mga gardener, mupod na ang pamilya gikan sa mga mag-uuma. Katong mga pobre, kita pasama nato, no? Kung wala man ko sugod na nato, na abogado lang, pero pareha ra gyapon makaon rag tulo sa kaadlaw. Naanad pod mig ka pobrehon, kay ako gikan man ko sa bukid.
Akong bana po, ikan po ni siya sa dagat, mananagat na siya. Ako po, kuan, kining ni ang, kuan po ko. Kabalo po ko mananong, kabalo po ko mga itagkamote. One time, gidala ko sa akong bana nanak, anang mga o kining mga shells. Di ko kabalo ko sa, usay kalainan, nga kabalo siya nga naay shell dito, makakuha dayon siya. Anak ko may palami, sa bukid, kay kabalo man ko nga muligi na kamote, no? Sila lahi man, no? Makakuha siya. So, marag gipartner ang mga isda o mag-uuma. So, ikan man mi sa kapobrihon niya. Pobre man po mi until karon. So, kabalota sa kahimtang sa itong kapobrihon sa Mindanao. Labi na sa Mindanao. Karon nga, gitagaan ko opportunity sa Ginoo nga makasuroy bitaw sa Pilipinas. Nakita na ko ang dako kayo ba nga kalainan sa mga opportunity sa mga Mindanaoan o as compared sa katong naa sa Luzon. Sila, grabe na ang ilang mga highways, dugay na kaya nga develop ang ilang industries, daghan na kaayo. Muna mapugsan ang taga Mindanao, nga manglangyaw dito, kung wala may available work kaayo sa Mindanao, nga mo cater sa atong mga tao. Kay ang atong mga lideres, gikan diya sa Luzon. So technically, basically, kung kita normally, Filipino trait, kung asa ko gikan, mo'y akong protektahan. Kung asa ko gikan, mo'y akong unang tabangan. So, with this in mind, I hope that Mindanaoans, isa naman kayo ng mga parties ikan sa Mindanao, kasambahay, natay abamin, ikan sa Mindanao, dili na ito kontra, magtabangan na ita kay, kinahanglan naman o 2 million votes, 3 seats naman niya, bilyones magkaining taga Mindanao, pwede matugdal tanan. So, kung atong lantawon ang pipila ka party list, nagikan sa Mindanao, ug maoy atong tabangan, ang atong mga nominees gikan sa Mindanao, that would be enough addition to our strength in Congress to be able to represent Mindanao in the national fora. So, kung akong ginaawhag lang, akong gipangayo sa ato agtabang atong matabangan ang ato ang pareho nga taga Mindanao, na ako'y gihatag nga kuan nga mga flyers, no, makatabang sa inyo kung kaluyan or sa ato ang pagtanabangay, no, makapangayo ta og solisita og tabang sa uban nga mga taga-Iligan, taga-Lanao o sa mga masikbit nga mga lungsod o syudad sa diri sa Mindanao, sa Iligan, siguro katagaan ta og pwersa nga makapalingkod sa second seat, kaya pa nato siguro. Tungod kay ang first seat, akong kaluyan nga makasalingkod, kaya naman na mapalingkod sa first 350,000 votes. Ang Zamboanga del Norte nga mo'y ang bailiwick is 920,000 voters. Kung ma-maximize na ako ang akong probinsya, kaya na akong mapalingkod ang usa ka nominee. In fact, natestingan na una, ang among previous na party list na gidala, nga amo ang party list sa una, kakusa, nagyandangan na mong field because of personal reasons ni Sir Nonong. Nakapalingkod yun mi sa Kongreso using Zamboanga del Norte alone. Wala kayo mi ni adto og lain nga probinsya. Murag Zamboanga del Norte ra og Zamboanga City, nakapalingkod mi sa first seat, no. Karon kung tagaan ta sa daghan atong mga nakita nga mga partners, adto mi sa Siquijor, naapod mi ibang partners sa Bohol, naapod mi sa Bukidnon, Zamboanga City, Pagadian, Misamis Occidental area, Misamis Oriental area, wala kayo na mo i-touch unless na may project sa Cagayan de Oro, kanina mo ang township ni Sir Nono, nalapod may mga tao dito nga nagdala po sa kasambahay, puro pipila. Wala kayo mini-touch sa Misamis Oriental because among gi-respetuan, naadiya si ako pa dayon Pilipino, na kakong Bambi, amigo ni Sir Nonong yung amahan, si Imano, si the old man, si Dongkoy, amigo na ni Sir Nonong kayo. So, di may mo sulod kay marag ma-competitor mi sa iyang base, no. And then wala kami sulod po sa sento sa Iligan, Cagayan de Oro because of abamin, tungod kay good friend po ni Sir Nonong si Rufus. So, amo lang i-identify ang uban ng mga provinces nga wala ilang local kuan kini ang party list, including Dumaguete because Dumaguete is a good friend of Sir. So nakasulod sa pod mi, naka-organize sa pod mi sa Dumaguete City and first district of Negros Oriental. So kung atong lantawon with your help and with the help of other provinces, maybe we could be able to field at least 2 nominees sa kasambahay. Kaning duha ka nominees sa kasambahay, ang una ako gikan sa Lapitan City, ang ikaduha tuwa sa Quezon City Gapuyo pero lumad nga taga Dipolog. So taga Mindanao gihapon. So akong ka-promise mag-ampo tang tanan mo daog si Mayor
Mayor Quijano, o siya atong mayor, pwede ta maka-download o funding sa atong local government unit. So, para sa inyong infrastructure project, labi na sa mga soft, kay kanang mga AX, mga tupad, yun ang ginahambog karon sa mga kongresista, nga mga MAIP, tupad, AX, mga na yung mga allocation sa congressman, mga mapugos kuno sila, o pirma, o impeachment sa vice presidente because of AX, tupad, nalimot sila nga ang impeachment na i-ground sa balaod. Kung wala'y ground, saan mo pirma man ka? Diba? Ano mong constitution, yung studian ng constitution, it is not very easy to start an impeachment complaint. Dapat doon ay probable cause, doon ay basis ba? So ang basis, ang commission via of other high crimes. So kung imong lang taon, the principle of ius dem generis, or ng taon nimo ang mga words na associated with the words for related to the grounds of filing an impeachment complaint, dapat grabe nga kasala. So katong ilang giingon nga sala kuno kay nag-threat kuno sa life, ang dili abogado mingon sila threat, pero kung abogado ka nga nakapasar sa bar nga tinud anay nakasabot ka, dili to threat. Okay, conditional to siya. Bright si VP, no? Bright po diyang tatay, so libat siya bright, abogado po siya na may suspensive condition. Marabag condition ba nga kung mamatay ko na nakoy giistorya nga pat yun kung mamatay ko. So is it a threat? It is not direct because it is dependent on the happening of a certain event which is not predictable. So hindi ito siya pwede. Pero ang uban nga mga legal luminaries nga pareha nila mutuo man pud kuno nga threat. So akong nahon basi nalimot sila silang revised penal code niya pang first year pamanggod pud na. Kasi tigulang nato sila, nalimot sila sa ilang revised penal code. So daghan kaayo mga katawhan di lang sa Mindanao, sa Visayas nga nag-uol no or naisog or na nagpakita karon sa kusog tungod kay nakita nila nga gibuli manggali atong vice presidente labaw nakita kung mapadayon sila diya sa pangagamahanan. No? Although, sa previous election, unity man gyud ang ginadala, pero karong panahon na mag-keep your mouth shut lang sa gyud. Ubang mga partido, ubang mga local candidates are forced to just keep silent and forced nga mualay na lang sa dili for the meantime for these midterm elections because we understand the reality of the election. Kung kinsay nakatunong sa saktong dalan, mo'y modaog. Kung kisay nakalinya dinhi nga naipwersa sa kapulisan o sa army, mo'y modaog. That's the reality of elections. But right after the midterm elections, Mindanaoans understand. And we Mindanaoans knew who should be our leader. No. Someone coming from Mindanao should be the one to lead the Philippines para atong ma-equate ang equation. No? Kaya di man equation karon, inequality man. So to be able to make it an equation, there should be more time for Mindanaoans to be at the helm of the governance to be able to fully give Mindanaoans its due share of the gross of our GDP, of our income. Ay mulang tawon, 42% of the GDP is coming from Mindanao. But when you trace the NTA allocation of the LGUs in the entire Mindanao, it is not equivalent to our corresponding share that we remitted to the Philippine government. So it's about time that Mindanao should stand together, work together for Mindanaos, and that include additional representations coming from party list. So akong gihangyo ang atong team 1 Iligan sa inyong tabang sa pag dili man jud ko siguro maka-compensate fully sa inyong kahago because I understand sa kadako sa inyong coverage, but I know that mahuman man ang election, madaog man ta, I will surely come back to Iligan and talk to your group, especially Mayor Quijano, so that we could plan sa atong opening sa atong office and then coming rapod sa atong team ang modala sa atong opisina. So coming from your team, pwede ko mo hire one consultant as depende ni Mayor kung kinsa iyang ihatag sa ako na consultant sa Congress para ma-address pod ang concern sa inyo ang lungsod. So daghan kayong salamat, maayong odto sa ating kapaligiran. Doon dito ay luhaan kahit saan may tangisan.